Hindi malabo to na gamitin ng mga tao talaga na very willing, no, na gawin lahat para lang makapasok sa isang country katulad ng Canada. Hello guys, Nerdino TV here and we are back with another video. So, guys, alam nyo, naniniwala ako na isa ang airport, no? Sa kahit anong country, isa yang pinto, no, na pwedeng magpapasok ng mga tao na makakabuti sa country na 'yon, no. Hindi lang dito sa Canada, guys, no, sa kahit anong country, no. Isa yan sa mga way para makapasok ang iba't ibang uri ng mga tao. Dito sa Canada, guys, 'di ba, nagpapasok sila ng maraming immigrants, 'di ba? Kasi nga talagang kailangan ng workforce, 'di ba? At nakita naman talaga na malaki at marami ang naitulong ng mga immigrants dito sa Canada. Pero naniniwala din ako, guys, na ang airport din ay pwede ring magbigay ng hindi magandang result sa mga tao na nandun sa isang particular na country pag hindi na screen ng maayos. Kaya guys, napaka-importante ng mga border security, di ba? And yan ang magiging topic natin for today, no. So meron tayong papanoorin, guys, na isang short clip sa isang news dito, no, regarding po sa security measures dito sa Canada. And unfortunately, merong nakapasok na supposed to be hindi dapat. Okay? So, panoorin natin yan, guys. Here you go. This passport is a forgery, and this video comes from the phone of an alleged human smuggler. These are incredibly sophisticated. Look at the quality of this. Kelly Sundberg was an officer with the Canada Border Services Agency. Now he's a criminology professor at Mount Royal University in Calgary. I've handled tens of thousands of passports in my years. I've seen hundreds of fraudulent documents. This is incredibly impressive. This forgery mimics the security features and electronic chip found in Canadian passports issued between 2013 and 2023. You know, guys, so sa mga passport natin, guys, hindi lang siya normal na papel, no? Meron niya mga chips inside, merong technology inside our passport. And this is so alarming na even those sophisticated technology is kaya nang imimic or gayahin nung mga tao na katulad nito, no? 3. So that it actually reads the data. This is one of several videos and photos found in the phone of this Montreal man, Thesson Garrison Rasaya, who faces multiple human smuggling charges, but none related to forgery. Police believed he was connected to a network with a global reach, according to a cache of records obtained by CBC News from an RCMP-led investigation called Project Octopus. During a search of Rasaya's home, police found his cell phone with videos and photos of forged Canadian passports and visas, along with documents from European Union countries. Rasaya received them from a network that allegedly helped him smuggle people with unimaginable proficiency, using what police said were embassy and... Diba, guys? Sabi doon, marami na siyang napapasok sa country, hindi lang siguro dito sa Canada, no? And napakataas ng proficiency niyan, guys. Meaning, probably close to 90 or 100% na walang nahuhuli, guys, dun sa mga ginagawa niya ng passport papunta dun sa target niya na country. Ito nga, guys, so nakasulat dito na Canada, US, France, and Mexico, 'di ba? So hindi natin ngayon alam kung ilan yung mga napapasok niya na mga tao gamit yung pamimeke ng passport na katulad nito. Insiders in Canada, US, France, and Mexico. Evidence, the RCMP said, raised national security concerns. That's true. When we look at the notes from the officers that intercepted this, it's absolutely clear that they understand the urgency. Ayun, guys. So, yan yung nakita natin na news, guys, no? Kasi I think napapanahon yan, no, guys? Kasi alam naman natin, guys, kung
nakasubaybay kayo dito sa buhay Canada natin, yung mga changes na nangyari for the past years or months, di ba? Sa immigration system po ng Canada, talaga pong pinahigpit, no? Sobrang daming changes sa lahat mga pathways para i-limit yung mga tao na makapasok dito sa Canada, no? And nakita rin natin before na yung mga sumusugal guys sa mga hindi magagandang way or gawain para lang makapasok dito sa Canada, like yung pagpunta sa mga borders and everything like that, no? And yung kaya ko to guys na i-share sa inyo is hindi malabo to na gamitin ng mga tao talaga na very willing, no, na gawin lahat para lang makapasok sa isang country katulad ng Canada. And also guys, the fact na sinabi nila, no, na ang taas ng proficiency or yung percentage level ng mga na-smuggle niya ng mga tao papunta doon sa mga country na nasabi, including Canada. So, hindi natin alam guys kung sino yung mga tao ngayon na supposed to be, hindi naman pala dapat nandito. Sana guys, kung ang target lang ng mga tao na yon is just to immigrate here and live here, di ba? Paano guys kung meron pa silang ibang balak na gawin na, you know, to harm people or gumawa ng hindi magagandang bagay dito sa loob ng Canada or doon sa mga country na nabanggit. At saka guys, no, nakakagulat lang din, no, na para sa isang first world country katulad ng Canada na we are all expecting that we have those kind of sophisticated measures or technology na meron na tayo ngayon, nakakagulat lang na namimik or nagaya ng isang taong katulad nito, 'di ba? Hindi natin alam kung paano, 'di ba? But paano pa guys yung mga nasa third world country? Again, hindi ko po minamaliit yung mga technology ng ibang bansa, pero you know, wala pa akong narinig sa Philippines like this, no. Siguro meron akong nakita before, yung talagang nakita nila dun sa passport na talagang there's something wrong with the papers or kumbaga in plain sight makikita mo agad na teka, parang peke ito, parang ganun lang. Pero this time guys, makikita natin na nag-upgrade din yung mga manloloko na katulad nito na hindi lang sila nakarely dun sa paggaya ng papers or yung sa pagprint and everything, pati guys yung mga foil and yung mga chips technology inside the passport guys, kaya na nilang gayahin, and this is really alarming, no. And sana guys yung mga taong nahihirapan pumunta sa isang country na katulad ng Canada with all the changes happening right now, sana guys wag nyong maisipang pumunta sa mga katulad nito or yung sa mga process na magfe-fake kayo ng mga documents or whatever like that. Pero yun nga, this is something alarming, but at the same time, good thing na nakita, 'di ba? Nahuli. So dahil sa nangyaring to, of course we are expecting some changes, no? Siguro they will do something on the passport para talagang mas maging secure pa, no? And hindi malabong makita natin yan in the near future. So makikita natin dito talaga guys na hindi lang yung mismong mga country, mga companies ang nagkakaroon ng upgrade sa system nila, no? Pati guys yung mga masasamang loob, no? Kumbaga nag-upgrade din sila, no? Para mag-gain sila ng access to those kind of technology na very sophisticated at makopy nila yung isang passport, no? Talagang nakakabahala yan, no? Whatever happens guys, no? So always go into legal ways, no? Huwag tayong magpapabulag sa kahit anong mga process or whatever na hindi genuine or mga fake na katulad nito, para wala tayong magiging problema sa kahit anong country na pupuntahan natin katulad ng Canada.
Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you on my next video. Peace.